boss, ito nga ay ang departure state visit ni PBBM papuntang Brunei. Kahapon nga yan mga boss. At mapapansin nating wala dito si VP Inday Sara Duterte mga boss. So usap-usapan ngayon sa social media kung hindi ba itinalaga ni PBBM bilang caretaker ng ating bansa itong si VP Inday Sara Duterte. Kaya wala siya dito mga boss. Ito namang kadalasan ang ginagawa ni PBBM pag mayroon siyang mga state visit ay kadalasang si VP Inday Sara ang kanyang iniiwang caretaker at kadalasan na andito si VP Inday sa kanyang departure. So ano nga bang katotohanan dito mga boss? So ating alamin. Good morning. Please take your seats. Good morning. Let me just greet the members of the cabinet who are here with us, and our host, the Pasay City Mayor, Pasay City Mayor Rubiano, AFP Chief of Staff, and the commanders of the different services, PNP Chief General Romel Marbil, Philippine Coast Guard Commandant Admiral Ronnie Hill Gavan, and of course our good First Lady, fellow workers in government, ladies and gentlemen, good morning. Before I begin my formal departure statement, nais ko sana makapagbigay ng counting report sa taong bayan tungkol sa mga pangyayari sa pagdaan ng Typhoon Agon. Sa kasalukuyan, ang aming nakita ay tinamaan ang Region 4, 5, 6, 7, and 8. At ang apektado ay 12,043 families, 26,726 persons. Tatlong airport at saka 28 na seaport ang naging non-operational dahil nga sa pagdaan ng bagyo. Sa kasalukuyan, 6 na lungsod at bayan ay nakaramdam ng tinatawag na power outage o brownout. At saka nagkaroon ng 13 flooding incidents at 3 rain-induced landslide. Ibig sabihin, bumagsak ang ulan at dahil doon gumuho ang lupa. Kagaya ng dati, lahat ng aming ginagawa in coordination. Siyempre ang first responder lagi dyan ang ating mga LGU, kaya't as usual they have brought all their energies together at the very first instance, at nasabayan naman, nasundan kaagad ng national government sa pamamagitan ng pagbigay ng assistance, pagbigay ng rescue, search and rescue na ginawa, at ang DSWD ay nakapag-provide na ng 1.35 million pesos worth of assistance at merong naka-standby fund na 607.9 million na kung sakali man ay mga ngailangan tayo ay gagawin natin. Nakapaghanda rin tayo ng 841 search and rescue retrieval teams na nagagaling sa AFP, sa Coast Guard at sa BFP. 465 transportation assets ang nakadeploy, madi-deploy, and 436 emergency telecommunications equipment ready for deployment, dahil alam naman natin na ang hirap na makapagdala ng relief goods hanggat may communication tayo, kaya lagi nating inuuna yan. Kaya tuluyan kong inatasan ang DSWD, ang DA, DOH para makapagbigay ng assistance sa lahat ng mga naging biktima ng Typhoon Agon. And dahil ang kasunod naman talaga lagi dyan ay kaya naman ang DPWH at saka ang DOTR ay kailangan susunod na dyan sa first responder para maayos na kaagad ang mga nasira ng infrastructure. Kaya yun lang po.